In this video, i-share ko muna sa inyo yung tools na ginagamit ko kung gusto ko makita yung execution ng mga orders, kung gusto ko mag-scalp ng mabilisan. Magagawa natin dito yon sa C-Scalp. Ito yung one of the best freedom or depth of market tools na magagamit natin sa crypto trading. Kasi kung kayo yung tipo ng trader na nag-i-scalp at ang gamit nyo lang ay yung typical na order book, minsan medyo naiiwan tayo sa trade. Hindi tayo makapasok agad sa area ng price na gusto natin kasi magseset pa tayo ng limit order, ilalagay natin yung position size, or kaya sa market order na lang tayo at nakaabang lang yung cursor natin dito para makapasok sa trade. Pero alam nyo naman, karamihan ng mga trades ngayon na na-execute ay galing sa mga bots and they are blazing fast. At sa scalping, timing is very important. Kaya kapag nag-miss tayo doon, hindi na natin mahahabol and we have to wait for another trading setup na naman. At gamit ang C-Scalp, we can execute a trade like a bot in one click. At kung gusto natin makita yung mga big order sa market, makikita natin yun dito sa C-Scalp. Madaming gumagawa ng spoofing dito at madidiscover nyo yan habang ginagamit nyo to. Although, limited lang yung data na nakukuha nito sa Binance, pero it's super helpful pa din sa mga trader. Anyway, this is not a sponsored from C-Scalp. Free license lang yung gamit ko dito. Although it's free, hindi nyo siya madadownload basta-basta kasi i-email pa nila yon sa inyo. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. In this tutorial, I will use Binance. Pero it support different exchange. Makikita natin yun sa website. So, kailangan lang natin pumunta sa website ng C-Scalp. Inilagay ko na din yung link sa description para i-click nyo na lang. Ito yung itsura ng website ni C-Scalp. A pro crypto trading software. Available na din siya sa DDEX and OKX. Para ma-download nyo yung application, i-enter nyo lang yung email at ise-send na lang nila yung download link and license. Again, this is a free tools at hindi nyo kailangan magbayad. And this is for PC only. Wala silang ino-offer para sa mobile phone. At ito yung mga exchange na supported nila ngayon: Binance, Bybit, BitMEX, OKX at marami pang iba. Bakit mo ito gagamitin? Free to use service, high security and reliable. At nakalagay din dito yung system requirements. Magwo-work lang ito sa Windows 64-bit. So kung naka 32-bit kayo, hindi siya magwo-work. Pwede din naman siya sa Mac OS and Linux. Kaya nga lang, kailangan nyo ng Windows emulator. Maraming tutorials dito kung paano siya gamitin kasi hindi ko na maipapakita yung step-by-step procedure kung paano siya i-install sa desktop kasi matagal na akong meron ito. Pero meron namang mga video instruction dito. Kailangan nyo lang ng valid email, a computer with OS Windows, laptop pwede rin pero hindi pwede ang tablet. So first step is kailangan nyo mag-request. Hintayin nyo lang na dumating yung email nila with the download link at saka yung license. Minsan matagal, hindi siya isinesend agad-agad. At kapag dumating yung letter, ito yung itsura niya. Meron download link, yung application itself, at yung license key, ito yung gagamitin nyo para mapagana yung application. Minsan, nasa attachment yan sa ibaba ng email. Kapag na-download nyo na yung .exe file, i-install nyo lang. Ito yung itsura ng icon. And then, kapag na-open nyo na yung app, mag-a-ask yan ng license key. I-download nyo lang yung license sa email na na-receive nyo and then use it. Kung nalilito kayo, panoodin nyo na lang yung video instruction dito. Step by step yan. At bago tayo makapag-trade dito, kailangan natin ng API key ng exchange. I-delete ko muna itong mga to para maipakita ko sa inyo yung itsura niya. Makakapaglagay kasi tayo dito ng order book at chart. Pero magpo-focus muna tayo sa order book. At bago ko i-click yan, kailangan ko muna i-set up yung connections. Pupunta ako dito sa settings, connections, and click the settings. So, kailangan natin ito i-set up. In my case, nakakonect na kasi ito, kaya naka-green siya. Kapag dinisconnect natin yan, ganito ang itsura niya, kulay orange. At dito tayo maglalagay ng API key sa settings. Kukunin natin yan sa Binance mamaya. Ito yung kailangan nyo tandaan. I-check nyo yung password. Itong view mode, kung ang purpose ng paggamit nyo dito sa C-Scalp ay mag-trade, so kailangan wala siyang check. Kasi kapag naka-check yan, hindi kayo makakapag-trade. I-check nyo na rin yung auto-connect para kapag binuksan nyo yung app, automatic niya nang i-open si order book from Binance. At wala na tayong iba pang gagalawin dito.
Sa Spot naman, ganito yung itsura. Same API key lang ang ilalagay natin dyan. Pero kung hindi naman kayo magte-trade sa Spot at gusto nyo lang i-monitor yung order book, i-check nyo yung view mode. Pwede nyo ding i-open yung iba't ibang market kung gusto nyo. So gawa muna tayo ng API sa Binance. Na-cover ko na itong procedure sa Trading Bot tutorial at kung napanood nyo yon, alam nyo na to, then you can skip this part. At para sa mga hindi pa ito alam, pasadahan na din natin. Dito sa Binance, punta lang tayo sa API management. And then let's create new API. Kasi pwede naman tayo mag-create ng 30 API. Click create API, system generated lang tayo. Label API, ilagay ko na lang testing. So kailangan ko lang i-verify yung code. At ito na yung itsura ng API natin. And take note, huwag nyong i-share yung API key nyo at secret key sa iba. Kasi ngayon, ipinapakita ko sa inyo yan kasi i-delete ko din naman mamaya and I will not use it on my account for demonstration purpose only. So kailangan ko muna i-copy yung API key and secret key. Ilalagay ko muna sa notepad pero sa inyo i-save nyo somewhere else that is safe. Meron pa tayong kailangan gawin dito bago natin magamit yung API. Click Edit Restrictions and then kailangan ko siya ilagay sa Restrict Access to Trusted IPs Only. Recommended siya at ito din yung dapat nyong gawin. Punta muna ako sa Google, hahanapin ko lang yung IP address ko, I will copy it, then ipe-paste ko siya dito and click Confirm. Ngayon, mache-check ko na ito kasi kanina hindi natin magagawa yon. I will check Enable Futures, Enable Spot and Margin Trading. Yun lang. Hindi na natin kailangan i-enable yung withdrawals. Kasi kapag ginawa natin yon, just in case, may makakuha ng API natin, then they can easily withdraw our funds. So kaya ingatan nyo yung API key at secret key nyo. Ganun lang yon at pwede ko na magamit yung API key sa C-Scalp. Open natin si C-Scalp ulit. Then papalitan ko yung API. Ika-copy paste ko lang yung API key and secret key galing sa notepad dito sa futures. At connected na siya kasi nag-green na. Same key yung gagamitin natin dito sa Binance Spot. Kailangan mag-green din yan. Siguro naman na-gets nyo na yung procedure at hindi ko na kailangan ulitin pa yung process dito sa Spot. So i-delete ko na yung ginawa nating API kanina para walang makagamit ng account natin sa Binance. Okay? So kapag na-setup na natin yung API, let's open the order book. I-click lang natin to, then select ticker. Ito yung Binance USDT Futures. Search lang natin BTC USDT, then double click this. Tapos makikita na natin yung trading activity dito. Pero kailangan din natin i-open si Binance Spot. So dito sa gilid sa ibaba, add an order book. Same procedure, pero this time kuhain natin si Binance Spot. So andito na yung BTC order book natin, Spot and Futures. And we can add other crypto dito na gusto natin i-trade. Kasi we can open multiple order books. Katulad lang ng kanina yung pag-a-add ng order book. So I will add Ethereum. So 3 order book lang yung i-open ko para mas makita nyo yung galaw ng market. Pero pwede tayo mag-open ng multiple order books. At bakit kailangan natin i-open yung futures at spot ng sabay? Well, kasi remember kapag nagte-trade tayo sa futures, we are only trading contract. At tinatrack lang nito yung price ng spot. So kung imo-monitor natin sila ng sabay, then magkakaroon tayo ng insight sa galaw ng spot market. Kasi kahit gaano pa kalaki ang buy order or sell order sa futures, hindi gagalaw yan kung walang magbebenta at bibili sa spot market. Kaya sa paggamit nito, much better kung naka-open si futures and spot order book. Anyway, dito sa order book natin, kung mapapansin nyo, dito sa spot, meron tayong kulay violet na 60 BTC sell order. Ibig sabihin, sa area ng 26,575, may selling pressure of 60 BTC. Di ba mas madali natin makita yung mga orders dito kumpara sa typical na order book? At itong mga ito, small order lang yan. Ang hinahanap kasi natin dito is yung mga big orders na posibleng magsilbing support and resistance. Nagbibigay lang sa atin ito ng insight, pero hindi tayo pwede mag-rely dito 100% of the time kasi merong ginagamit ang mga market maker na dark pool na hindi natin makikita sa mga DOM katulad nito.
Dito sa kaliwa makikita natin yung mga orders ng mga nagtitrade sa futures. Wala tayong makitang big order sa ngayon. Pwede natin siya i-compress. I-hover lang natin dito yung mouse. Then we can click the minus and plus button natin sa keyboard para ma-filter natin yung orders at makita kung saan yung area na may selling pressure or buying pressure. At pwede tayo dito mag-open ng chart. Nakaset ito sa 1 hour time frame at makikita natin yung volume dito sa gilid. So mas lamang yung mga sellers sa ngayon. Pwede tayong mag-charting dito kung gusto natin. And we can insert this sa platform mismo. Or kung marami kayong monitor, pwedeng hiwa-hiwalayan. Tanggalin muna natin. Punta tayo sa settings. Hindi ko ito madidiscuss lahat kasi napakadami niya, yung mga importante lang yung kino-cover ko sa ngayon. Itong sa trading, yan yung nandito. Sineset natin dyan yung amount na gusto natin i-trade. For example, itong 0.01 BTC, ito siya yung nasa ibaba. So kapag nag-left click ako sa mouse, automatic makakapaglagay ako ng limit order. So nandito ako sa 0.01. Yan na yung limit order ko sa 26,426 price level. I-minimize ko muna. So let me try to cancel this dito sa Cscalp mismo. Nawala na yung order ko sa Binance. Limit order canceled. Ayusin ko lang muna ito ng konti. Maganda to kung naka-dual monitor kayo. Kunyari ito, ang pinili ko 0.02 BTC. Maglagay tayo ng buy order sa 26,340. Lumabas agad siya sa Binance account. So yun ang purpose nito, mabilis tayo makakapaglagay ng order. I-cancel ko muna ulit. Kung short position naman, right click. Kasi kapag nag-left click tayo dito, then papasok yun sa market order. Let's try the sell order. Ayun, lumabas agad sa Binance account natin. Ganun lang siya kasimple gamitin. Left click, right click lang tayo dito. Basta iset nyo lang yung position size ng maayos. At meron ding mga hotkeys dito na magagamit natin. Kunyari, meron na tayong open position. Ang hotkey nun, i-press lang natin yung D at mako-close na yung open position sa market price. Andito naman lahat ng hotkeys. Balik tayo sa settings. Order book, wala naman tayong masyadong kailangan baguhin dyan. Pero kung gusto nyo maintindihan yung purpose, i-click nyo lang itong question mark icon and then mag-open yan ng browser at makikita natin yung explanation ng function na yon. Yung time frame, dito lang natin papalitan. Dito sa spot, naka-view mode lang ako. So hindi ako makakapag-trade dito. Kapag tinilik ko yan, may lalabas na trading is prohibited kasi naka-view mode nga lang tayo. Kung gusto nyo makita yung ibang platform, ito yung Bybit. Hindi na ako gumamit ng API dyan if gusto lang naman natin makita yung order book ng exchange. Naka-default din dito yung Huobi at charts. Ang dami yung charts na pwedeng i-open dito ng sabay-sabay. Very useful platform ito. Kayo na lang ang bahala mag-customize. Ang kagandahan nun, it's free kasi yung ibang ganito may bayad. Marami akong hindi na-discuss dito sa maikling video natin. And again, nasa website nila yung mga information na kailangan nyo matutunan kapag nagkaroon kayo ng error sa installation, bakit minsan hindi kayo makapag-trade, makikita nyo yung sagot sa website nila. Okay? So I hope nakatulong ito sa inyo at magamit nyo sa inyong pag-trade. So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.